Ayan, dito na naman po tayo. Ito, kala ko noon okay to si Richard Gomez eh. Aga na bulok. Ewan ko lang Ewan ko lang kung bakit. Tapos, etong si Benjamin Magalong, parang pinatutsagahan yata ito ni Juan. Panoorin na lang natin. Tapos mamaya reaksyonan natin. Hindi ko pa napanood to. Pero sandali lang para hindi tayo makapiright. So, tignan mo natin kung anong sasabihin niya. Ang nagmamalinis umanong mayor, ayon kay Gomez, hindi na siya nagulat na inaakusahan ng alkaldeng ito ng korupsyon ng mga kongresista. Kung may problema raw ang mayor sa isang congressman, huwag daw niyang idamay lahat. Dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ng mayor ang mga problema sa sarili niyang lungsod. Sabi pa ng kongresista, mahiya ka naman. Hindi man pinangalanan, matatanda ang pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga mambabatas na pumalakpak sa sona ng Pangulo nang banggitin nito ang manumalyo manong flood control projects. Sa panayam kay Magalong, sinagot nito ang patutsada ni Gomez. Ay, sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya kakalungkot lang. Magkaibigan kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Yun. Ayun po. At nakita po natin yung parang pagbatikos ni Juan. Pagpuna ni Richard Gomez kay Mayor Magalong. Tapos na init tong mga congressman kay Mayor Magalong. Ito na naman po mas malupit to. Hinahamon ayon sa Billionaire News Channel. Hinahamon po si Mayor Magalong na humarap sa pagdinig. Ayun. Para saan po, Congressman Abante? Yun ang tanong. Para saan? Pasensya na kayo, sisigaw ako kasi wala pa akong microphone. Para saan? Sa sa pandinig nyo diyan sa hearing nyo diyan sa Congress, sa Kamara, para ipahiya yung tao. Malamang ganyan yan eh. Kasi ganun ang ginawa nyo kay siniraan kay VP sa Mang Duterte. Lahat ng mga pinupunta dyan na mga Duterte, malamang ginigisa nyo. Pero ngayon, hindi ko naman nilalahat ng mga congressmen, pero marami kayo dyan sangkot sa maanumalyang budget, sangkot sa flood control project, sangkot sa ghost project. Yan ang tandaan nyo. Kaya yung mga taong bayan, kumbaga wala nang tiwala sa inyo. Basang-basa kayo ni Mayor Magalong. Kaya kala nyo hindi naman basta-basta yan. So, sige, panoorin natin si nag-disqualify yung kalaban niya. Naupo dahil na-disqualify yung kalaban niya. Talo ka naman, tutuusin, Congressman Abante. Kung tutuusin, talo ka naman sa election talaga eh. Naupo ka lang dahil malakas ka dyan sa mga nandyan sa nagmamanipula dyan. Alam na naman namin yun. Kaya kahit na anong linis nyo dyan, tama si President Duterte noon na ang pinaka most rotten constitution ay yung dyan sa Kongreso, dyan sa House of Representatives. So kahit paano, pakinggan natin yung yung hamon nyo. So pasok, bilyonaryo. Yan. Can you clarify that, sir?
Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Manggalo. Unang-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, magsasorry. the honorable Sorry thing na kailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema. Sandali lang magsasubmit, pero sa proper forum. Sa inyo kasi walang tiwala sa inyo. Kaya ganun lang yun. Ba't magsasubmit sa inyo? Wala namang tiwala sa inyo yung tao. No kayo, siniswerte. Sige, tuloy natin. Nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng Tri-Committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case, no, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri-Committee na ipatawag siya. Opo, kasi, kasi nung kung talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan. Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na. Sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry rito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Opo. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede maging independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan, nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tudugin na natin to, Greg. Kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na ang taong bayan na ang rito ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayun. Tapusin na natin. Mensahe lang po ito baka paginitan nyo rin po tayo. Kuwan po lang kay Representative Abante.
parang hindi tama. ayaw niya diyan, malamang meron man kayong makukuha diyan, pero malamang yung talagang ebidensya hindi niya ibibigay sa inyo. Hindi magpapangalan yan diyan. Ano, iko-contempt nyo, malayo pa ang 3 taon pa, di alam mo, 3 taon siya makukulong hanggat hindi natatapos yung 28th Congress. Hindi yan mangyayari. So, hanggang dito na lang po ang ating reaction sa kay Mayor Magalong. At sa mga susunod na araw ay gagawa tayo ng video kay Mayor Magalong. Dito kay Representative Congressman Abante. Siya lang mensahe. Talo ka sa eleksyon. Yun lang po. Maraming salamat. Syukran.